Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 281 hanggang Kabanata 290. Kabanata 281. Nasabi ko na kay Yin Yifei kagabi na dadalhin ko si Xi Hanyan sa report ngayon, malamang dahil kailangan kong mag-interview para sa trabaho. Ngayon, hindi na kasing simple ng suot niya si Xi Hanyan. Nakasuot siya ng murang casual na damit sa kanyang katawan na nagpapakita sa kanya ng kadalisayan at kalinisan. Ang amoy ng sigla ay mas maganda at puno ng mastiko. Kuya, anong tinitignan mo? Tanong ni Xi Hanyan, na bihira magbihis ng ganito, na may namumulang mukha sa ilalim ng tingin ni Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang ganda ng kapatid ko, kaya natural lang na mas magbigay ako ng pansin. Iniisip ko, kung magbibihis ka ng ganito araw-araw simula ngayon, mapapangibabawan mo ang ibang magagandang babae sa paaralan. Anong magagandang babae sa paaralan? Wala na akong pakialam sa mga mata ng mga taong iyon. Kuya, pwede ba akong mag-interview na nakabihis ng ganito? Tanong ni Xi Hanyan na medyo walang kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, okay lang, nandito ako. Pagkalabas sa gate ng paaralan, huminto ang dalawa ng taxi at nagtungo sa tirahan ng Tianlong Group. Ilang beses nang napuntahan ni Yehan ang lugar na ito, at ang kumpanya ni Joe Yuner ay nasa tapat lang nito. 2 kalye lang ang pagitan, pero gusto ni Yehan na palakihin ito, kaya inupahan niya ang buong gusali, na may 9 na palapag sa kabuuan. Siyempre, ito ay ang kasalukuyang sukat lamang. Sa hinaharap, uunlad ang Tianlong Group, at lalaki ang sukat ng kumpanya. Nang makarating sila sa Tianlong Group, hindi sila pinigilan ng 2 security guard na nakasuot ng parang special police, dahil ang 2 security guard na ito ay nagmula sa training ground, at syempre kilala nila si Yehan, ang amo na nagbigay sa kanila ng high-tech na alok, kaya, tumango ng may paggalang ang 2 security guard. Sumakay si Yehan ng elevator kasama si Xi Hanyan hanggang sa pinakamataas na palapag. Nasa palapag na ito ang opisina ni Yin Yifei, ngunit sa ngayon ay nagpupulong si Yin Yifei kasama ang mga nangungunang tagapamahala ng Tianlong Group, kaya wala siya sa opisina. Hello, sino ang hinahanap mo? Tanong ng clerk na namamahala sa reception kay Yehan na papalapit. Hinahanap ko si Yin Yifei, patay na ba siya? Sabi ni Yehan. Sir, maghintay lang kayo sandali. Ang aming presidente ay nasa isang pulong at matatapos ito sa loob ng 10 minuto. Napakabait at dedikado ng clerk na namamahala sa reception, na ikinatuwa ni Yehan. Si Yin Yifei ay talagang isang kwalipikadong manager ng Tianlong Group nang ibigay ito sa kanya ni Yehan, kaya nagpapasalamat siya. Makalipas ang 10 minuto, lumabas si Yin Yifei mula sa conference room, nakasuot ng high heels at professional suit, nagpapaliwanag siya habang naglalakad, dapat nating buksan ang merkado sa Timog, at ang ating unang hakbang sa malapit na hinaharap ay harapin ang buong Timog. Ang gusto nating gawin ay isang first-class bodyguard team, at dapat munang maitatag ang merkado, serbisyo, at reputasyon. Nang makita si Yin Yifei na naglalakad na nakasuot ng high heels at mukhang isang malakas na babae, nagliwanag ang mga mata ni Yehan. Ang babaeng ito ay talagang may kakaibang kagandahan kapag nagtatrabaho. Presidente, ito ang aming financial report para sa buwang ito. Dapat nating dagdagan ang ating pamumuhunan sa mga pondo, kung hindi, mahihirapan tayong ipagpatuloy ang promosyon at operasyon. Isang babae ang nagbigay ng report kay Yin Yifei. Habang naglalakad, tiningnan ni Yin Yifei ang report at sinabi, aasikasuhin ko ang mga pondo. Pagkatapos sabihin iyon, nakita ni Yin Yifei si Yehan na nakaupo sa reception room, dahil ang pinto ng reception room ay gawa sa salamin, kumaway si Yehan kay Yin Yifei, at pagkatapos ay lumabas sa reception room kasama si Xi Xinyan, lumapit si Yin Yifei at ngumiti sinabi, kumusta ang pakiramdam mo na ikaw, ang amo, ang nag-iisa mong bisita? Hindi masama, kibot balikat si Yehan at ngumiti. Siyempre, tinutukoy niya ang serbisyo. Para makuha ang papuri mo, hindi ko ito nagawa ng walang kabuluhan. Ngumiti si Yin Yifei, pagkatapos ay inilahad ang kanyang kamay patungo kay Yehan at sinabi, dalhin mo sa akin ang pera, wala akong pera. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Yehan. Hindi naman masyadong marami, 500 milyon lang. Inilahad ni Yin Yifei ang 5 daliri at winagayway ito sa harap ni Yehan. 500 milyon, hindi naman masyadong marami.
Kumunat ang sulok ng bibig ni Yehan, ngunit kakasimula pa lang ng Tianlong Group, at gusto ni Yin Yaifei ng 500 milyon, hindi na nga banggitin ang 500 milyon, at kailangan ni Yehan na humanap ng paraan para makuha iyon para sa kanya. Please, 500 milyon ay sapat na para sa akin. Ayon sa kasalukuyang pag-unlad ng kumpanya, gusto kong humingi ng 1 bilyon. Nang makita ang itsura ni Yehan, medyo walang kibo na sinabi ni Yin Yaifei. Sige, mag-usap tayo sa opisina mo. Tumango si Yehan, may 6 bilyong yuan pa rin siyang dala, at 500 milyong yuan ay hindi naman masyadong marami para sa kanya. Nang makarating siya sa opisina ni Yin Yaifei, ipinakilala siya ni Yehan kay Xi Hanyan, at sinabi, ang katulong na gusto kong ipakilala sa iyo ay siya ang kapatid ko, Xi Hanyan, maaari kang mag-ayos ng ilang bagay, marahil ay magiging makapangyarihang katulong mo siya sa hinaharap, tulong. Kapatid. Binigyan ni Yin Yaifei si Yehan ng kakaibang tingin, at pagkatapos ay ngumiti, parang pinaghirapan ko ito ng buong puso ko. Hello, ako si Yin Yaifei, at nagtatrabaho ako para sa lalaking ito. Inilahad ni Yin Yaifei ang kanyang kamay kay Xi Hanyan, nagkamayan ang dalawa, sinabi ni Xi Hanyan, maaabala ko si Ate Yaifei simula ngayon. Okay lang, magkakasama tayong magtatrabaho para sa lalaking ito. Ngumiti si Yin Yaifei, dadalhin kita sa department ng mga tauhan para punan ang iyong resume mamaya, at pagkatapos ay susundan mo ako at magiging katulong ko muna. Kapag kwalipikado ka na para sa ibang posisyon, tatawagan kita. Tumango si Xi Hanyan. Nang makita na nagkasundo na ang dalawa, naglaan si Yehan ng 500 milyong yuan kay Yin Yaifei, at pagkatapos sabihin ang ilang salita, umalis siya sa Tianlong Group. Nagpapasalamat din siya na si Xi Hanyan ang magtatrabaho dito sa hinaharap. Tiyak na magiging isa ito sa mga haligi ng Tianlong Group. Pagkatapos umalis sa Tianlong Group, naglakad si Yehan patungo sa kumpanya ni Zhou Yuner. 2 kalye ang pagitan ng dalawang kumpanya, hindi naman kalayuan. Tumagal ng mahigit 10 minuto para makarating doon. Pagdating ni Yehan sa kumpanya ni Zhou Yuner, sumakay siya ng elevator ng diretso papunta sa opisina ni Zhou Yuner. Nagpo-proseso ng mga dokumento si Zhou Yuner sa opisina sa sandaling iyon, hindi niya napansin na pumasok si Yehan. Ngunit nang yakapin siya ni Yehan mula sa likuran, sumigaw siya, huwag kang sumigaw, ako ito. Kabanata 282. Nakita ni Yehan na halos sumigaw si Zhou Yuner, kaya dali-dali siyang bumitaw sa kanya, kung hindi ay mapapahiya siya kapag may nagmamadaling pumasok at itinuring siyang kriminal. Tiningnan ni Zhou Yuner si Yehan ng walang emosyon, at sinabi, hindi ka ba nasa paaralan? Hindi ka man lang naghilo sa akin bago ka pumasok. Niyakap siya ni Yehan at umupo sa sofa, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, hindi ba gusto kong bigyan ka ng sorprese? Kumusta, namimiss mo ba ako? Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga mata ni Zhou Yuner ay naging malabo dahil sa ambon, at ang pakiramdam ng tagsibol ay kumalat, at tumango siya na may malabong tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos noon, naghalikan sila ng masidhing walang sinasabi, ngunit hindi nagtagal ay narinig nila ang tunog ng pagbukas ng pinto, na ikinagulat nila. Tinulak ni Zhou Yuner si Yehan palayo, sa sandaling ito, isang binata ang pumasok na may dalang isang tasa ng kape. Ang taong ito ay ang nakita ni Yehan sa restoran noong nakaraan. Ngunit nakita niyang nakaupo si Zhou Yuner sa katawan ni Yehan, biglang nagbago ang mga mata ng binata, ito ay isang hangarin na pumatay, kahit na sandali lang iyon, naramdaman pa rin ito ni Yehan. Yuner, ito ang kape na ginawa ko para sa iyo. Subukan mo ito. Inilagay ng binata ang kape sa kanyang kamay sa mesa, ngunit wala siyang balak lumabas, at umupo na may ngiti sa kanyang mukha. Umalis si Yehan at umupo sa tabi niya, ang maganda niyang mukha ay medyo namumula, magaan na tanong ni Yehan, Yuner, bagong empleyado ba ito ng kumpanya mo? Hindi ka ba kumakatok sa pinto bago ka pumasok? Tiningnan ni Zhou Yuner si Yehan at sinabi, ang pangalan niya ay Feng Bing, siya ay. Galing siya sa pamilyang Feng sa Hilaga. Kinuha ni Yehan ang mga salita para kay Zhou Yuner, pagkatapos ay naglabas ng sigarilyo at sinindihan ito para sa kanyang sarili, tinitingnan ng walang pakialam ang binata na nakaupo sa tapat niya. Nagbago ang mga mata ni Zhou Yuner, hinawakan niya ang kamay ni Yehan, at nag-aalalang sinabi, Yehan, huwag mong isipin iyon, hindi iyon ang iniisip mo. Hindi nagsalita si Yehan, at may lamig pang nagmumula sa kanyang katawan, na nagpang-inig sa marupok na katawan ni Zhou Yuner, at mas mahigpit na hinawakan ng kanyang jade hand ang malaking kamay ni Yehan, hindi alam ang sasabihin. Hindi ko inaasahan na kilala mo ako. Tiningnan ni Feng Bing si Yehan ng walang pakialam, at sinabi, dahil kilala mo ako, dapat alam mo na ang pamilyang Zhou at ang aking pamilyang Feng ay may relasyon sa anak, at ang taong ito ay ako at si Yuner.
At ano naman? Magaan na tanong ni Yehan. Wala, kumusta naman kung magkompetensya tayo ng patas? Tiningnan ni Feng Bing si Yehan ng kalmado. Ngumiti si Yehan at sinabi, pasensya na, wala kang patas na pagkakataon na makipagkompetensya sa akin, dahil si Joe Yuner ay babae ng aking Yehan, siya ngayon, at siya rin sa hinaharap. Tungkol naman sa batang babae na binanggit mo, wala itong kahulugan sa akin. Nang marinig ang mapagmataas na mga salita ni Yehan, nakahinga ng maluwag si Joe Yuner. Talagang natatakot siya na baka mali ang pagkakaintindi ng lalaking ito sa kanya, ngunit may mga dahilan din siya. Talagang mapagmataas ka. Tiningnan ni Feng Bin si Yehan, unti-unting naging isang linya ang kanyang mga mata, at sinabi, natatakot akong wala kang pakialam kung sasabihin mo iyon, maliban kung sinabi mismo ng ama ni Yuner, alam kong ang kalayaan sa pag-aasawa ay ipinaglalaban ngayon, ngunit dahil hindi ka pa ikinasal kay Yuner, may karapatan akong habulin siya, ano ang sasabihin mo? Sa tingin ko wala kang karapatan. Tungkol naman sa ama ni Yuner, personal ko siyang kukumbinsihin. Ngayon ay pwede ka nang umalis. Nasa likod mo ang pinto, kaya hindi na kita ihahatid. Patag na sabi ni Yehan. Hayaan mo akong umalis. Ngumiti si Feng Bing, tiningnan si Yehan at sinabi, natatakot akong wala ka pang kakayahan. Sabi ni Yehan, kaya, gusto mo bang subukan? Iyon mismo ang ibig kong sabihin. Pagkatapos sabihin ito, naging malamig ang mga mata ni Feng Bing, at ang kanyang kamay ay umaatake sa mukha ni Yehan na parang isang makamandag na ahas. Bilis na kidlat ang pag-atake nito. Si Feng Bing ay isang master talaga. Hindi ito napansin ni Yehan ngayon, ngunit mabilis na sumugod si Feng Bing, at hindi rin nag-atubiling gumalaw si Yehan. Nagbanggaan ang dalawang kamao, at may isang pagsabog, at pagkatapos ay umatras ang sofa na kinauupuan ni Feng Bing, pati na rin siya. Naging pangit ang kanyang mukha. Sa lakas, hindi siya kalaban ni Yehan. Kahit na alam ni Feng Bing na isang mandirigma si Yehan, hindi niya kailanman naisip na mas malakas si Yehan kaysa sa kanya. Magaling na kasanayan, gawin mo ulit. Pagkatapos magsalita, sinuntok muli ni Feng Bing si Yehan. Sapat na, Feng Bing. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Joe Yuner sa harap ni Yehan, tinitingnan ang suntok ni Feng Bing, nakita ito, napilitang huminto si Feng Bing, walang pakialam na sinabi ni Joe Yuner, bumalik ka sa hilaga, matagal ko nang sinabi sa iyo na imposibleng tayong dalawa, ang lalaking gusto ko ay siya, hindi ikaw, hindi mo kailangang sayangin ang oras mo sa akin. Nang marinig ito, medyo pangit ang mukha ni Feng Bing, tiningnan niya si Joe Yuner at sinabi, Yuner, nangako kang bibigyan mo ako ng pagkakataon. Walang pakialam na sinabi ni Joe Yuner, nangako akong bibigyan kita ng pagkakataon, ngunit upang kausapin ka tungkol sa katawa-tawa na kasal na ginawa ng ating dalawang pamilya. Una, ang pangalan niya ay Yehan. Nang marinig ito, mahigpit na kinuyam ni Feng Bing ang kanyang kamao. Orihinal niyang naisip na maaari niyang habulin si Joe Yuner, ngunit ngayon mukhang wala na siyang pag-asa. Ang pakikitungo ni Joe Yuner sa kanya sa panahong ito ay upang maalis siya. Iyon ay kasal. Yehan, tatandaan kita. Tiningnan ni Feng Bing si Yehan ng kalmado, at lumabas ng opisina. Gayunpaman, sa kanyang tila kalmadong mga mata, may isang galit na kapangyarihan sa pagpatay na pinakawalan. Ito ay isang lobo na may malakas na pagnanais na maghayganti, ngunit napakahusay niyang itinago ito. Tinitingnan si Feng Bing na umalis, bamantong hininga si Joe Yuner. Sa wakas ay naging magkaaway na sina Yehan at Feng Bing. Ito ang huling bagay na gusto niyang makita. Sa makatuwid, nakipag-usap lang siya kay Feng Bing sa panahong ito, umaasa na maitatanggi niya ang kasal na ito, hindi magdagdag ng anumang kaaway kay Yehan, ngunit sa huli, hindi pa rin nila ito maiiwasan, naging magkaaway na sina Yehan at Feng Bing. Gaya ng kasabihan, ang dapat mangyari ay mangyayari, at hindi mo ito maiiwasan kahit na gusto mo. Kabanata 283. Ano ba, ayaw mo bang panatilihin ang lalaking iyon, ano? Niyakap ni Yehan si Joe Yuner sa kanyang mga bisig, at malakas na sinampal ang kanyang puwit. Mamamatay ka. Sinaman siya ng tingin ni Joe Yuner, at sinabi, ang pamilya ni Feng Bing ay may ilang impluensya sa hilaga. Orihinal na ayaw kong makita kang pumunta sa kabilang panig, ngunit sa kasamaang palad ay nagbaliktad ang mga bagay. Sabi ni Yehan, kilala ko rin ang pamilyang Feng na binanggit mo. Isa lang itong komersyal na pamilya. Hindi man lang ako natatakot sa masasamang puwersa tulad ng Bloody Hands. Matatakot pa ba ako sa pamilyang Feng na ito? Masyado kang simple mag-isip. Umiling si Joe Yuner at sinabi, kung isang pamilyang Feng lang ito, hindi ako magkokompromiso. Hanggat alam ko, ang Feng Bing na ito ay may napakatalino na ampon na ama, na tila tinatawag na Prairie King o kung ano.
Sa madaling salita, napakatalino nito, at iilan lamang ang mga tao sa Hilaga na maglakas loob na mang-asar dito. Prairie King. Naging malamig ang mga mata ni Yehan. Narinig na niya ang tungkol sa taong ito. Siya ang pinakamakapangyarihan at pinakamakapangyarihang tao sa Mongolia. May tsismis na ang Prairie King ay isang Diyos na nilalang sa Inner Mongolia, na naghahari sa Hebei, Shaanxi, at Inner Mongolia, at mayroon siyang 13 ampon na anak sa ilalim ng kanyang pamumuno, na pawang napakatalino. Ang hindi inaasahan ni Yehan ay isa sa 13 ampon na anak ng Prairie King si Fengbing, Master. Okay lang, bumagsak ang langit at inaalagaan ito ng iyong asawa, huwag kang masyadong mag-isip. Hinawakan ni Yehan ang kamay ni Zhou Yun'er at sinabi ng may ngiti, pero mukhang kailangan nating maglakad-lakad kasama ang matandang biyenan sa hinaharap, kung hindi man, hindi makatarungan ang aking pangalan bilang manugang. Ngayon mo lang nalaman. Tiningnan ni Zhou Yun'er ang lalaking ito ng walang emosyon, at sinabi, pag-usapan natin ang bagay na ito mamaya, at pupunta tayo kapag nasa tamang landas na ang kumpanya. Ngayon ay hindi pa ako makaalis dito. Sige, makikinig ako sa iyo. Tumango si Yehan, pagkatapos ay tiningnan niya ang nag-aapoy na marupok na katawan ni Zhou Yun'er, ngumiti ng masama, at sinabi, Yun'er, gaano na katagal tayong hindi nagkasama? Masamang tao, ano ba ang gusto mo, kumpanya ito? Hoy, pareho lang naman iyon. Pero nalock muna ni Yehan ang pinto ng opisina, kung hindi ay magiging nakakahiya talaga kung may ibang lalaking pumasok nang hindi ko makatok. Makalipas ang 3 oras, lumabas si Yehan sa opisina ni Zhou Yun'er, ngunit pagkalabas niya, nagkita sina Yehan at Mo Shu. May hawak na dokumento ang babaeng ito sa kanyang kamay, at dapat na hinahanap niya si Zhou Yun'er. Tumagal ng 3 oras para matapos, bakit hindi ka nalang maging pato? Namula si Mo Shu at binigyan siya ng tingin, itinulak ang pinto at pumasok sa opisina. Sa katunayan, ilang beses na siyang narito ngayon, kahit na ang sound insulation effect ng opisina ay hindi maganda. Mabuti, pero narinig pa rin niya ang tunog na iyon. Magiging pato ako, hindi ba masyadong nakakahiya? Ngumiti si Yehan, pagkatapos ay umalis sa kumpanya ni Zhou Yun'er at bumalik sa paaralan. 3 araw ang mapayapa na lumipas ng ganito. Sa araw na ito, nakatanggap si Yehan ng imbitasyon mula kay Zhou Yun'er. Ang tawag sa telepono mula kay Lai, ang mga tao mula sa ilalim ng lupa sa silangang China ay sa wakas ay hindi na makayanan ang dalawang higanti na Sushutang at Chansunyoy, inilagay na nila ang kanilang mga kamay sa pagtulong kay Yehan, kaya ilang kinatawan ang dumating sa Shanghai City. Nang ibaba ang telepono, ngumiti si Yehan, at sinabi sa kanyang sarili, mukhang mas lalong naging matindi ang laban sa pagitan ng Sushutang at Chansunyoy, at nagpupumilit na mabuhay ang mga taong ito. Dumating na ang oras para makisali. Pagkatapos umalis sa paaralan, pumunta si Yehan sa Yis Medical Center. Ang mga kinatawan na ito ay naghihintay na sa kanya sa looban ng medical center. Kasama niya sina Zhou Lai at Sun Bumi. Si Liu Zhongyan ay nagpapagamot pa rin ng mga tao. Hindi siya magtatanong kung magtatanong siya. Para sa kanya, ang kasanayan sa medisina ang pinakamahalaga. Mr. Ye. Sa looban ng medical center, nang makita nilang pumasok si Yehan, isa-isa namang tumayo ang 5 tao. Ang 5 taong ito ay nagclasp ng kanilang mga kamao kay Yehan at sumigaw kay Yehan na parang, Sir, na nagpapakita na itinuturing ng mga taong ito si Yehan bilang isang ginamo siya ng kanyang mga kapantay ng walang anumang hangin ng mga nakatatanda. Ang 5 taong ito ay kumakatawan sa 5 underground force sa mga lalawigan ng Jiangsu at Zhejiang, mga lalawigan ng Jianfu, mga lalawigan ng Dongshan, mga lalawigan ng Wien, at mga lalawigan ng Jiangsu. Hehe, lahat kayo? Pasensya na at late ako. Nagclasp din ng kamao si Yehan sa 5 tao, pagkatapos ay hiniling sa lahat na umupo, at nagtanong ng may ngiti, lahat kayo ay malalaking tao sa ilalim ng lupa ng silangang China, at abala kayo sa inyong mga gawain, hindi ko alam kung bakit kayo pumunta sa aking bahay upang hanapin ako ngayon. Panipi. Mr. Ye. Ako si Hiao Zhang mula sa Jiangsu at Zhejiang. Ang 4 na ito ay sina Jian Fulin Changshou, Dongshan Baye, Wien Iron Lady, at Sujiang Jiang Wuya. Ngayon, narito kaming 5 upang hilingin kay Mr. Ye na lumabas upang mag-host ng aking silangang China ang pangkalahatang sitwasyon ng underground world. Ang nagsasalita ay si Hiao Zhang, ang pinuno ng mga underground force sa Jiangsu at Zhejiang, mga 50 taong gulang, at si Ijun ang nangungunang matapang na tao sa ilalim niya noon. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan ng may ngiti, masyado akong pinuri ng 5 leader. Isa lang akong junior, at hindi ko kayang dalhin ang mabigat na responsibilidad sa pag-uugnay sa pangkalahatang sitwasyon ng underground world ng silangang China.
Bukod pa rito, ang underground world ng silangang China ay palaging pinamumunuan ng Bloody Hands. Ang bulwagan ay nasa kontrol, kung makikisali ako, magiging kaaway ako ng Bloody Hand Hall, at masyadong maliit ang aking katawan para dalhin ito. Nagbibiro si Mr. Ye. Sabi ni Hiaozong, ngayon ay nasa kaguluhan ang underground world sa silangang China, at ang tanging tao na makakatayo at mag-uugnay sa pangkalahatang sitwasyon ay ikaw, Mr. Ye. Sa ngayon, naglalaban ng matindi ang Bloody Hands at Chansen. Hayaan mo akong silangang China ang kaayusan ng underground world ay nasa kaguluhan, at lahat ay nasa panganib. Sa reputasyon at lakas, ang tanging tao na makakakuha ng mabigat na responsibilidad ay ikaw, Mr. Ye. Sa makatuwid, kaming lima ay nagmamakaawa kay Mr. Ye na tumayo at manguna sa pangkalahatang sitwasyon. Kung tatayo si Mr. Ye upang manguna sa pangkalahatang sitwasyon, kaming limang individual ay tiyak na tatayo at susuportahan si Mr. Ye. Tama si Mr. He, Mr. Ye, huwag kang tumanggi. Sabi ni Jian Fulin Changsho, Mr. Ye, bata ka at may pangako, kung hindi ka tatayo at manguna sa pangkalahatang sitwasyon, ang ating underground world sa silangang China ay maaaring magkagulo, hindi ito maganda para kay Mr. Hanggat tatayo si Mr. at sumigaw, ang ating underground world sa silangang China ay tiyak na tutugon. Ngumiti si Yehan at sinabi, hanggat alam ko, ang Bloody Hand Hall at ang Chansen Society ay naglalaban ng matindi sa kasalukuyan, ngunit ito ay kanilang negosyo. Gaya ng kasabihan, ang mga nanunood ng kaguluhan ay hindi natatakot sa malalaking problema. Panoorin na lang natin ang kaguluhan. Sa tingin ko dapat hindi ba natin maaapektuhan ang ilang tao? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ngumiti ng mapait ang limang leader. Noong una, talagang gusto nilang panoorin ang kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay sa pagitan ng Sushutang at Chansunyoy. Kahit na kailangan nilang pumili ng panig, maaari rin silang maging malabo at pabaya muna, at pagkatapos ay tingnan ang direksyon ng hangin. Gayunpaman, paano nila maisip na itatali sila ng Sushutang sa parehong bangka, upang kailangan din nilang magsikap upang harapin ang Chansen Society, paano ito gagana? Huwag nating pag-usapan ang pagsakay sa parehong bangka kasama ang Sushutang, ano ang mga kahihinatnan ng pakikipag-ugnayan sa Chansen, ang susi ay ang maglalaban ang Sushutang at Chansen, wala itong kinalaman sa kanila, bakit sila mag-aambag? Napakahusay na ng pagbibigay ng malaking halaga ng pera sa Bloody Hand Hall bawat taon. Siyempre, kung ang Bloody Hand Hall lamang ang may ganoong kahilingan, maaari silang magkaisa at tanggihan ito. Mas mahalaga, pagkatapos na maayos ang Chansen Association sa silangang China, talagang mayroon silang parehong ideya tulad ng Bloody Hand Hall. Naging mahirap ito para sa kanila at pinili ang Bloody Hand. Hindi maganda ang pagpili sa Chansen Club dahil kahit na alinman sa pipiliin mo, mag-aambag ka pa rin sa huli. Bukod pa rito, hindi pa rin alam kung sino ang mananalo sa huli. Ang mga random na pagpipilian ay hindi lamang magdudulot ng pagkawala. Kapag natapos na ang laban, ang mga nasa maling koponan ay magbabayad ng presyo. Sa makatuwid, maaari lamang silang tumuon kay Yehan ngayon dahil hanggat sa kasalukuyang underground world sa silangang China, si Yehan lamang ang taong maaaring magtakot sa Sushutang at Chansen. Mr. Ye, para sabihin sa iyo ang totoo, kaming lima ay nakahanap sa kanya dahil sa kawalan ng pag-asa. Magkakaharap ang Sushutang at Chansen. Isang laban ito sa pagitan ng mga Diyos, at tayo, mga mortal, ang magdurusa. Ngumiti ng mapait si Hiaozong at nagpatuloy, kaming lima na pag-usapan na namin bago kami pumunta rito, kung handa si Mr. Ye na lumabas upang manguna sa pangkalahatang sitwasyon para sa amin, kaming lima ay handang pamunuan ni Mr. Ye sa hinaharap, at maaari naming bigyan si Mr. Ye ng 1 bilyong pamumuhay bawat taon. Kabanata 284. 1 bilyon kada taon, 5 tao ay 5 bilyon, ito ay isang nakakaakit na kayamanan, ngunit hindi naaakit si Yehan, sinabi niya ng may ngiti. Ang panukala ng 5 leader ay talagang nakakaakit, ngunit sa tingin mo gayunpaman, sa sandaling tumayo ako, tiyak na tatayo ako sa kabaligtaran ng Sushutang at Chansunyoy. Hindi ako sapat na mayabang para hamanin ang Sushutang at Chansunyoy ng mag-isa. Hindi ito maganda para sa akin. Bukod pa rito, kahit na tumayo ako, baka hindi mo maiiwasan ang katotohanang nasangkot ako. Nang marinig ito, nanahimik ang 5 leader. Pinili nila si Yehan dahil gusto nilang gamitin si Yehan bilang isang malaking puno upang makaligtas sa hangin at ulan, at hindi upang makilahok dito, upang matiyak na ang kanilang sariling lakas ay hindi mapapahina. Nakita ang katahimikan ng 5 leader, sinabi ni Yehan,
hindi ko alam kung naisip na ba ng 5 leader ang pagpapalaya sa Chanson Society sa Silangang China at pagpapanumbalik ng kapayapaan sa underground world sa Silangang China. Siyempre, hindi ko ibig sabihin na hayaan ang 5 leader at ang Bloody Hand doon na sumakay sa iisang bangka. Hindi ko alam ang ibig sabihin ni Mr. Ye. Tiningnan ng 5 leader si Yehan isa-isa. Ngumiti si Yehan at sinabi, napakasimple, dahil gusto ninyo akong lumabas, pagkatapos ay hayaan ninyo akong palayasin ang Chanson Society. Mula ngayon, ang huwadong ay magiging inyong huwadong pa rin, at kung hindi kayo umaasa sa malaking puno ng susyutang, hindi na kayo kailangang umasa bawat taon. Magbayad ng tinatawag na survival fee. Maaaring hindi interesado si Mr. Ye sa kaligtasan ng ating pamilya. Umiling si Yehan at sinabi, magkikita ako ng pera kung kailangan ko ng pera. Ayaw ko ng gulo. Ang layunin ko ay lutisin ang mga problema, hindi para sa pera. Siyempre, bago palayasin ang Chanson Society, kailangan kong saktan ang Bloodhands. Kung talagang gusto ninyo akong lumabas, ito ang aking kahilingan, at hindi ito magiging anumang pagkawala sa inyo. Sinabi na talagang naaakit ang 5 leader. Sa halip na sumama sa Bloody Hand Hall, lumipat sila sa panig ni Yehan. Pagkatapos, kahit na ang Bloody Hand Hall ay umiral pa rin sa huli, hindi sila naglakas loob na gumawa ng anumang bagay sa kanila. Mas mahalaga, lumipat sila sa panig ni Yehan. Hindi na kailangang magbayad ng pamumuhay bawat taon dito, sila pa rin ang mga leader ng iba't ibang lugar, na sinasakop ang isang panig. Alam mo, 1 bilyon kada taon, ito ay isang malaking kayamanan para sa 5 leader, sila ay sinamantala ng Bloody Hand Hall sa mga taong ito sapat na mahirap. Lumipat sa panig ni Yehan, ang kailangan lang nilang gawin ay palayasin ang Chanson Society. Kahit na ang paggawa nito ay mag-o-offend sa Chanson Society, hindi na sila masyadong kailangang mag-alala sa suporta ni Yehan. Okay, kung handa si Mr. Ye na lumabas, ako, si Hiyaozong, ay papayag sa iyong mga termino. Si Hiyaozong ang unang tumango, at malinaw na malinaw niya kung alin ang mas mahalaga. Kahit na mapanganib na lumipat kay Yehan, ang mga bentahe ay higit pa sa mga disadvantages. Bukod pa rito, si Yehan ay isang potensyal na stock na nagpapahintulot sa mga tao na mamuhunan sa kanya. Dahil tumango na si Mr. He, wala na kaming masasabi. Maaaring pangako sa amin ni Mr. Ye na lumabas at i-wave ang aming pamumuhay. Ito ay isang matuwid na kilos na. Kaming apat ay sumasang-ayon sa mga kondisyon ni Mr. Ye. Nagtinginan ng apat na GN Fulin Changsho at tumango. Hehe. Dahil ganoon na nga, gagamitin ko ang tsaa sa halip na alak upang ipagdiwang ang ating alyansa. Ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay sinabi ulit, ngunit pangit ako, kung nilabag ninyo ang alyansa, huwag ninyong gawin ang inyong makakaya. Huwag ninyo siyang sisihin sa pagsasaksak sa kanya sa likod. Sinabi ni Hiyaozong sa isang malamig na boses, Mr. Ye, mangyaring magtiwala na mayroon tayong magkakatulad na interes. Sino mang manggahas na magpakita ng isang bagay sa ibabaw at isa pa sa likod ng mga eksena upang makapinsala sa ating magkakatulad na interes, ako, si Hiyaozong, ang unang magpapaalis sa kanya. Hehe, napakaganda. Pagkatapos magsalita, uminom ang lahat ng tsaa sa kanilang mga kamay. Tiningnan ng 5 leader si Yehan, at hindi mapigil ang bumantong hininga sa kanilang mga puso. Kahit na ang binata sa harap niya ay bata pa, kalmado at may karanasan siya sa paggawa ng mga bagay, at napakatalino niya. Mula nang dumating dito, ang mga pag-uusap sa pagitan nila ay talagang pinamumunuan ng ilong ni Yehan, at sa huli ay tinukso niya sila ng malalakas na benepisyo, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumama kay Yehan. Siyempre, maaari lamang nilang piliin si Yehan ngayon, wala nang ibang paraan, bukod pa rito, ang pagpili kay Yehan ay hindi lamang mag-wave ng kanilang taunang pamumuhay, kundi pati na rin pagkatapos ng katotohanan, ang Bloody Hand Hall ay hindi maglakas loob na makipag-ayos sa kanila, dahil ngayon ay minarkahan na nila ito ay hindi ang salitang Blood Hand Hall, ngunit ang salitang Aihan. Mr. Ye, dahil nagkaroon na tayo ng alyansa, sa iyo bilang leader, hindi ko alam kung kailan magpapakita si Mr. Ye. Lahat ng mga tao sa ilalim ng ating pamumuno ay mga tagahanga na ngayon ni Mr. Hiyaozong said with a smile. Ngumiti si Yehan at sinabi, ayusin ninyo iyan. Kung walang salungatan sa oras, maaari akong magpakita anumang oras. Okay, kung gayon sa ika-15 ng buwang ito, magkita-kita tayo sa Hangzhou, upang malaman ng lahat sa daan na sumusunod na tayo kay Mr. ngayon. Ang pag-aayos na ito ay talagang ginawa ng 5 nina Hiyaozong at iba pa bago pumunta rito. Oo. Tumango si Yehan. Pagkatapos maayos ang lahat, umalis ang 5 leader ng may kapayapaan ng isipan.
Gamit si Yehan bilang kanilang tagapagtaguyod, kahit na ang Sushutang at Chanzen ay sasaktan sila, tumanggi sila ng may kumpiyansa dahil suot nila ang logo ni Yehan kung gagalawin nila sila, parang sinasampal nila si Yehan sa mukha. Sa sandaling ito, hindi nais ng Sushutang o Chansunyoy na gawing kaaway si Yehan. Hanzi, ang 5 lalaking ito ay personal na pumunta rito, at napag-usapan na nila mukhang oras na para lumabas tayo. Pagkatapos umalis ng 5 leader, sinabi ni Jolai nang may ngiti. Ngumiti si Yehan at sinabi, dumating na nga ang oras, ngunit gusto ko pa ring maghintay ng kaunti. Sa daan, anong antas ng alitan ang magkakaroon ng Chanzen at Sushutang? Ang hari at ang pangalawang general ay malubhang nasugatan sa ikalawang araw, at ang Earth Evil Group ng Sushutang ay nagtamo rin ng malubhang pagkalugi. Ang kapangyarihan sa ibaba, pati na rin ang nangungunang general at tiyan siya ay pinagsama. Sabi ni Sun Bumi habang nag-aanalisa. Hindi sapat, sabi ni Yehan, gusto kong gawing napakaseryoso ng pagkalugi ng Sushutang at Chansunyoy na masasaktan nila ang kanilang mga kalamnan at buto. Doon ako kikilos. Kahit na ang 5 leader ay bawat isa ay naghahari sa isang panig, sila kahit na ang mga puwersa sa ilalim ng aking mga kamay ay nagkakaisa, baka hindi nila maalog ang kapangyarihan ng Chanzen Society sa silangang China. Mukhang pagkatapos kong pumunta sa Hangzhou, kailangan kong magdagdag ng apoy sa Sushutang at Chanzen Society. Hanzi, interesado ka ba talaga sa pamumuhay na sinabi lang ng 5 lalaking iyon? Takatakang tanong ni Jolai. Ngumiti si Yehan at sinabi, syempre naaakit ako, ngunit huwag mong tingnan ang 5 lalaking ito na sumama sa akin. Kung gusto mong talagang mag-ambag sila, kailangan mong bigyan sila ng ilang matatamis at hayaan silang kumita mula sa akin. Sa tingin ko ang mga taong ito ay hindi gagawa ng maliliit na trick sa dilim. Ang pagpapahintulot sa kanila na tulungan akong palayasin ang Chanzen Society ay hindi lamang isang ambag, kundi pati na rin isang malaking pinagmumula ng kita para sa Sushutang. Bakit hindi ito gagawin? Mas mahalaga, ako ang mamamahala sa silangang China sa hinaharap, at ang mga taong ito ay tapat na maglilingkod sa akin. Sa paghahambing, ang mga pamumuhay na iyon ay hindi napapansin. Masyadong maraming nagawa ang Sushutang, kaya ngayon ay nahaharap ito sa isang krisis, at ang mga taong ito ay isa-isang naglilinis ng pinto, sa halip na pumili na tulungan ang Sushutang. Ang kailangan gawin ni Yehan ay kumbansihin ang mga taong ito, at sa hinaharap kung nahaharap siya sa isang krisis, ang mga taong ito ay hindi na magpapalit sa iba tulad ngayon, dahil sa panahong iyon, kung magpapalit sila sa iba, tiyak na sasamantalahin sila, ngunit hindi si Yehan, lahat ay may magkakatulad na interes. May katuturan. Tumanggaw si Jolai. Kabanata 285. Sa totoo lang, tinawagan ko si Xiabe na bumalik mula sa Tengchong nitong mga nakaraang araw, at hindi ako makakapunta sa Hangzhou nang wala siya. Sabi ni Yehan, 1 buwan na mula nang pumunta si Idiet sa Tengchong, at siya ay pumatay sa gubat na iyon sa loob ng 1 buwan. Talagang gusto ni Yehan na makita kung paano nagbago ang lalaking ito pagkatapos niyang bumalik. Matapos umupo sa medical clinic ng ilang sandali, at nang walang mga sakit na hindi kayang alisin ni Liu Zongyan, bumalik si Yehan sa villa. Hindi siya nakabalik sa paaralan sa mga nakaraang araw. Si Ye Qing ay hindi pumunta sa medical clinic upang tumulong ngayon. Sa katunayan, hindi pumunta si Yehan, kaya karaniwan ay hindi siya pumapasok sa ospital, at nananatili lamang sa bahay kasama si Zhao Yuyo ng mapayapa, at minsan ay pumupunta sa villa ni Yan Lingzhou upang umupo. Mula nang siya ay barilin, si Yan Lingzhou ay pinuna ng bureau. Kahit na siya ay nagbakasyon ng matagal, hindi siya pumasok sa trabaho kahit na gumaling na siya mula sa kanyang pinsala. Nang bumalik si Yehan, abala si Ye Qing sa paggawa ng masarap na pagkain para sa kanya. Sa kanyang sariling mga salita, umayat si Yehan pagkatapos pumunta sa paaralan sa mga nakaraang araw. Hindi na babalik si Yehan sa paaralan ngayon, kaya pinabayaan niyang abala sina Ye Qing at Zhao Yuyo sa kusina. Matapos maglakad-lakad sa villa, hindi napansin ni Yehan ang slovenly old man. Sa oras na ito, natapos na ni Xiao Qingcheng ang kanyang klase. Baka lihim na dinala ng matandang ito siya sa isang lugar upang mag-ensayo. Ngunit hindi nagtagal, bumalik si Xiao Qingcheng na basang-basa ng pawis. Ang slovenly old man ay sumusunod sa likuran niya habang umiinom, parang sinadyang itugma ang oras para sa hapunan. Ang nakalasing na hitsura ni Yehan ay nagdudulot sa kanila ng pag-aalala na baka magkamali ang matandang ito sa pagtuturo kay Xiao Qingcheng. Ah, kapatid, nandito ka na. Pagpasok ni Xiao Qingcheng sa villa at nakita si Yehan, agad siyang damapo sa kanya, at patuloy na gusto niyang damapo sa kanya.
Hinaplos ni Yehan ang kanyang ulo at sinabi, ikaw na babae, saan ka naglaro, ang dami mong pawis, maligo ka na, oras na para kumain mamaya. Kapatid, hindi ko mawash ang ilang parte, bakit hindi mo na lang ako hugasan? Blink ng malalaking mata ni Xiao Qingcheng at sly na sinabi. Naging maitim ang mukha ni Yehan. Ang batang ito ay ngayon mas matangkad kaysa sa kanyang mga kapantay, at itinuturing siyang isang maliit na adulto. Paano siya pwedeng maligo at pretuhin siya tulad ng isang 3 o 4 na taong gulang na bata? Ikaw nga, nang aasar ka na naman sa iyong kuya. Halika, si Ate Yuyo ang maghuhugas sa iyo. Lumabas si Zhao Yuyu mula sa kusina sa oras na ito, at naglakad pataas kasama si Xiao Qingcheng. Hindi na ako nang aasar sa aking kuya. Ako na ang umuusad. Ang kuya ko lang ay may malaswang puso at walang lakas. Ang maliit na batang babae ay sumunod kay Zhao Yuyo pataas habang humuhuni, hindi na pinansin ni Yehan ang batang ito at ang mga maliliit na kalokohan. Tumingin siya sa slovenly old man at sinabi, matandang lalaki, anong paraan ang ginamit mo? Ang katawan ng batang ito ay nagbago ng malaki. Nang yakapin si Xiao Qingcheng kanina, naramdaman ni Yehan na mayroong kapangyarihan sa kanyang katawan na katulad ng sa isang mandirigma, ngunit hindi ito eksaktong pareho. Sa aspeto ng hininga, mas katulad ito ng kapangyarihan ng itim na dragon sa kanyang katawan. Sinasabi ko sa iyo, batang lalaki, na hindi mo naiintindihan, kaya bakit mo pinapahirapan ang sarili mo, iyan ang batang ito, huwag kang mag-alala. Uminom ng kaunti ang slovenly old man, pagkatapos ay bigla siyang tumingin kay Yehan at sinabi, batang lalaki, ikaw ba ay nangyari lang na swerte? Nang marinig ang mga salita ng slovenly old man, tumalon ang puso ni Yehan. Napaka-eksakto ng matandang ito. Alam na niya ang lahat. Nagkataon na nagkaroon siya ng relasyon sa isang dalaga ilang araw na ang nakalipas sa isang pagkalasing. Ngunit paano maamin ni Yehan ito, kaya umiling lamang siya at tinanggihan ito. Tiningnan siya ng slovenly old man nang may paghamak at sinabi, walang silbi ang iyong pagsisinungaling, matanda ako, kung wala akong ganitong kakayahan, hindi ba ako nabuhay ng maraming taon ng walang kabuluhan? Hayaan kitang ipaalala sa iyo, magandang kapalaran, pero kung hindi mo ito maayos na haharapin, maaari itong maging iyong kapahamakan. Matapos manatili sa bahay ng isang gabi, bumalik si Yehan sa paaralan kinabukasan, ngunit pagbalik ni Yehan sa paaralan, nagmadali si Liu Mang na hanapin siya. Yehan, saan ka pumunta kahapon? Ang lalaking iyon mula kay Jumeng ay nagsalita na upang hamanin ka. Tumingin kay Liu Mang na tumatakbo papalapit sa kanya na pawis, nagtanong si Yehan ng naguguluhang tanong, sino si Jumeng? Bakit ako hinahamon? Si Jumeng ay isa sa 3 master sa aming paaralan, ngunit ang lakas ng lalaking ito ay hindi masama, at maganda ang paglalaro niya ng basketball. Kilala siya bilang isang slam dunk maniac. Hamanin kanya sa pakikipagkompetensya sa basketball. Hindi ko alam kung anong hangin ang pinapalaki ng lalaking iyon, bakit siya gustong makipagkompetensya sa iyo. Sabi ni Liu Mang na may naguguluhang ekspresyon. Basketball. Sabi ni Yehan, mukhang hindi ko pa naipakita ang anumang kakayahan sa basketball. Ang Zumeng ay kilala bilang isang slam dunk maniac. Bakit hindi siya dapat makipaghamok sa akin? Naguguluhan din ako. Kiniskis ni Liu Mang ang kanyang ulo at sinabi, ngunit sinabi na ng lalaking ito, at ngayon alam na ng buong paaralan, at lahat ay naghihintay na makita ka at si Zumeng na naglalaro ng basketball, Yehan, hindi mo maaring tanggihan. Wala akong ganitong 2 salita sa aking diksyonaryo. Kailan ako iimbitahan ni Jumeng para hamanin? Tanong ni Yehan. Sabi ni Liu Mang, ngayong hapon, wala tayong klase sa hapon, kaya tiyak na maraming tao ang manunood sa laban ninyo ni Jumeng. Tiningnan ni Yehan ang kanyang relo, 10:00 pa lamang ng umaga, at may ilang oras pa bago ang hapon. Dati, naglalaro si Yehan ng basketball nang siya ay nasa junior high school, pero ito ay isang libangan lamang, at ang kanyang antas ay hindi kahit average. Nagtakbo siya sa paligid sa mga nakaraang taon, at hindi siya kailanman nakahawak ng basketball. Siyempre, kung may mga tao na gustong hamanin siya, hindi si Yehan ang taong natatakot na hindi hamanin. Basketball lang iyon, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi dapat ito mahirap na laruin. Halika, pumunta muna tayo sa klase, pag-usapan natin ang paglalaro ng basketball mamayang hapon. Sabi ni Yehan habang naglalakad. Sumunod sa kanya si Liu Mang at sinabi, sa daan, sabihin ko sa iyo, nag-drop out si Wu Tianxiu. Drop out, medyo nagulat si Yehan. Tumakas ba ang lalaking ito matapos siyang matapakan kahit isang beses? Huwag mong sabihin na hindi mo alam, bata.
Binigyan siya ni Liu Mang ng isang paghamak na tingin, at sinabi, narinig ko na nag-drop out si Wu Tianxiu dahil sa iyo, mayroong ilang kahangahangang banggaan sa pagitan ninyong dalawa na lihim. Sabihin mo sa akin, ang lalaking ito, si Wu Tianxiu ay kusang nag-drop out ng paaralan, na nagdulot ng kaguluhan sa paaralan. Wala namang masyadong sasabihin, basta nag-drop out siya kung nag-drop out siya. Ayaw ni Yehan na mag-usap ng masyadong mahaba tungkol sa paksang ito. Normal lang para sa paaralan na hindi malaman kung ano ang nangyari noong nakaraang pagkakataon sa labas, at hindi ipagmamalaki ni Yehan ang mga ito. Hindi ito ang kanyang karakter. Nang dumating ang dalawa sa silid-aralan, tila laging walang laman ang upuan sa tabi ni Li Xinran, kaya natural na umupo si Yehan sa tabi niya, at si Liu Mang ay tumakbo pa rin sa huling hilera para matulog. Ngunit sa sandaling umupo siya, naramdaman ni Yehan na maraming mata sa silid-aralan ang nakatuon sa kanya. Kabanata 286. Kabilang sa mga ito, mayroong pagkamausisa, pag-asam, at paninibugho. Bumalik na si Yehan sa paaralan ngayon. Mukhang ang paligsahan sa basketball sa pagitan ni Zhu Meng at niya sa hapon ay dapat magpatuloy ng normal. Dapat ay ganito, ngunit ang bagong dating na si Yehan ay talagang may kakayahan. Malakas niyang tinapakan ang grupo ng Taekwondo Club sa unang araw ng junior high school, at narinig ko na ang pag-dropout ni Wu Tianxiu ay may kaugnayan din sa kanya. Marahil ay maraming kapangyarihan ang lalaking ito sa likuran niya. Sige, sa tingin ko ay marahil ay isang mayamang bata. Sinabi mo na hinamon siya ni Jumong sa basketball. Maihahambing ba si Yehan kay Jumong? Si Jumong ay kilala bilang isang slam dunk maniac. Narinig ko na may mga tao mula sa Basketball Association na dumating upang kumuha sa kanya. Ang lalaking ito ay isang tunay na slam dunk maniac. Pagkatapos ng bawat laro, karaniwan na siyang nakakakuha ng higit sa kalahati ng mga puntos na walang makakapantay. Hindi ko alam, bago lang si Yehan sa aming paaralan, at hindi ko pa narinig na magaling siya sa basketball, ngunit medyo mabangis siya. Kalimutan na natin, walang silbi ang pag-usapan ang mga bagay na ito ngayon. Malalaman natin kapag pumunta tayo sa stadium sa hapon at tumingin. Hindi gaanong pinansin ni Yehan ang mga bulungan sa paligid niya. Ang laro ng basketball ay hindi tungkol sa pakikipaglaban sa ilang mga eksperto, at ang mga trick na nilalaro sa paaralan ay hindi gaanong interesado sa kanya. Marunong ka bang maglaro ng basketball? Tanong ni Li Xinran kay Yehan habang nagbabasa ng libro. Nang marinig ang kanyang mga salita, ngumiti si Yehan at sinabi, hindi masyadong magaling, naglaro ako noong nasa junior high school ako, ngunit hindi ko na ito nahawakan sa loob ng maraming taon. Sabi ni Li Xinran, kaya tiyak na matatalo ka sa larong basketball na ito. Ganoon ba ang iniisip mo? Tiningnan siya ni Yehan at nagtanong pabalik. Hindi ko alam. Sumagot si Li Xinran ng tatlong salita ng napakasimple, at pagkatapos ay nagpatuloy, sa totoo lang, interesado ako sa basketball. Ang basketball ay maaaring makatulong sa bilis, tibay, pagtalon, reaksyon, at lakas ng isang tao na mapabuti sa lahat ng paraan, sayang at babae ako, kung hindi ay ituturing kong isang propesyonal na libangan ang basketball. Kung gayon, maaari kang pumunta at manood mamaya. Sabi ni Yehan ng may ngiti, hindi na ako naglalaro ng basketball sa loob ng ilang taon, kaya hindi ko alam kung kakaiba ang pakiramdam. Gusto mo bang panoorin kitang matalo? Binigyan ni Li Xinran si Yehan ng isang matalinong tingin. Umiling si Yehan, hindi naman siguro. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok si Wang Xiao na may dalang textbook, at nagsimula na ang klase, at ang mga estudyante sa klase ay halos seryosong nakikinig sa kanyang lecture, maliban sa mga taong tulad ni Yehan at Liu Mang bukod pa rito, kahit na maganda si Wang Xiao, hindi maintindihan ni Yehan ang sinasabi niya, kaya wala siyang gaanong interes. Pumasok siya sa Fuden upang protektahan si Li Xinran, hindi upang mag-aral. Matapos ang isang klase, inanyayahan ni Yehan si Li Xinran na maghapunan ng sama-sama, ngunit hindi siya tumanggi. Siyempre, kasama nila si Liu Mang. 1:00 na ng hapon matapos ang pagkain. Matapos maglakad-lakad ng ilang sandali, nagtungo silang tatlo sa basketball court ng sama-sama. Sa oras na ito, maraming mga estudyante na pumunta rito upang manood ng kaguluhan ang nagtipon sa basketball court at pinalibutan ang buong basketball court. Sa basketball court, mayroong 6 o 7 matangkad na estudyante na nakasuot ng jersey na naglalaro ng basketball, 3-pointers, 2-pointers, 3-step layups, lahat ng uri ng kahangahangang galaw ay nilalaro sa kanilang mga kamay, maraming trick na nagdudulot sa mga estudyante sa paligid na sumigaw. Ngunit ang pinakakahanga at ang pinakakapansin-pansin ay isang matangkad at malakas na binata. Ang lalaking ito ay marahil mga 2 metro lang ang taas.
Ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay mataas na nakaarko, puno ng malakas na lakas ng pagsabog. Ang basketball ay nasa kanyang mga kamay, na parang may buhay, nilalaro niya ito ng buhay na buhay, at iba't ibang mahirap na galaw ang lumitaw sa kanyang mga kamay isa-isa. 360-degree turning dunks, violent dunks, double-handed dunks, stepping down and changing hands, reverse dunks, lahat ng uri ng dunk movements ay ipinakita sa kanyang mga kamay, na nagdudulot sa mga babaeng estudyante sa paligid ng basketball court na sumigaw. Siya si Zhu Meng, ang lalaking ito ay ipinanganak upang maging isang master sa paglalaro ng basketball. Tiningnan ni Liu Mang ang malakas na binata na patuloy na nagdudunk sa basketball court, at sinabi kay Ye Han. Talagang malakas. Tumango si Ye Han. Sa oras na ito, maraming tao sa basketball court ang napansin ang pagdating ni Ye Han at iba pa. Tingnan ninyo, nandito na si Ye Han. Isang tao ang sumigaw, at lahat ay tumingin sa kanila. Agad, sa basketball court, lahat ng mata ay nakatuon sa kanila, at may mga taong kusang nagbigay daan kay Ye Han. Pumasok sila sa basketball court. Napansin din ng mga taong naglalaro sa basketball court ang pagdating ni Ye Han at iba pa, lahat sila ay tumigil at tumitig kay Ye Han. Si Li Xinran at Liu Mang ay tumigil sa gilid ng basketball court, habang si Ye Han ay naglakad-lakad sa basketball court, pagkatapos ay tiningnan niya si Zhu Meng at sinabi, gusto mo bang hamanin ako sa basketball? Gusto kong malaman ang dahilan. Tama, ako nga iyon. Tiningnan ni Zhu Meng si Ye Han at sinabi ng may mahigpit na mga mata, tungkol naman sa dahilan, narinig ko na mas magaling kang mag-shoot ng bola kaysa sa akin, kaya gusto kong makipagkompetensya sa iyo. Ngayon na nandito ka na, tere na magsimula na tayo. Sige, paano mo gustong makipagkompetensya? One-on-one, o mag-team up? Tanong ni Ye Han. Sabi ni Jumong, masyadong nakakapagod ang pagbuo ng isang team. Ikaw at ako ay maglalaban ng one-on-one. Sa loob ng kalahating oras, sino mang makakuha ng pinakamaraming puntos ang mananalo. Heads up, Kabanata 287. Tiningnan ni Ye Han ang matangkad at malakas na si Zhu Meng, tumango siya at sinabi, sige, kay balikan ko wala naman akong masyadong gagawin sa hapon, kaya't magpasa tayo ng oras. Okay. Inihagis ni Zhu Meng ang bola kay Ye Han, at bago ang heads up, bibigyan niya si Ye Han ng pagkakataong mag-init. Ngunit nang itapon ni Zhu Meng ang basketball kay Ye Han, hindi ito nahuli ni Ye Han, at tumakbo ang basketball mula sa kanyang mga kamay. Nakita ito, ang mga estudyanteng nakapaligid ay napasabog ng tawa, hindi man lang niya mahuli ang bola, paano siya makakapaglaro sa bola. Huwag nang banggitin ang isang basketball master tulad ni Zhu Meng. Putang ina, sana hindi na lang siya naging ganito kahiyahiya. Punong-puno ng itim na linya ang mukha ni Liu Mang. Nagtataka siya kung hindi ba mas magaling si Ye Han sa paglalaro ng basketball kaysa sa isang matabang tao tulad niya. Nahihiya siya sa kanyang unang paglabas. Paano na ang susunod? Si Zhu Meng ay nagulat ding tumingin kay Ye Han, hindi man lang niya nahuli ang bola na inihatid sa kanya, nagtanong siya kung naghamon siya ng maling tao. Nagkaroon din si Ye Han ng kaunting kahihiyan sa kanyang mukha, medyo nakakahiya. Hoy, pare, kailangan mong mahuli ito ngayon. Sa labas ng court, isang estudyante ang naghagis ng basketball na tumakbo sa labas kanina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na muling nagpakahiya si Ye Han at mahigpit na hinawakan ang basketball sa kanyang kamay. Makakapagsimula na ba tayo? Tumingin si Ye Han kay Zhu Meng na dribble lang. Siyempre, ikaw ang mauuna. Inihagis ni Zhu Meng ang bola sa kanyang kamay sa kanyang kasama, at pagkatapos ay nilapitan si Ye Han, tahimik siyang tumingin sa kanya. Wala nang kailangan pang gawin si Zhu Meng kay Ye Han. Naglagay siya ng defensive stance, maliban kung magpakita si Ye Han ng tiyak na lakas ng laban. Nagpasa ng bola ang dalawa, at sa wakas ay bumalik ang basketball sa mga kamay ni Ye Han. Sa ilalim ng mga inaasahang mata ng lahat sa basketball court, sinimulan ni Ye Han na dribble ang basketball at tumakbo sa court. Wala itong kasanayan sa galaw, napaka-ordinaryo. Sa sandaling si Ye Han ay handang ihagis ang bola, biglang inagaw ni Zhu Meng ang basketball mula sa kanyang kamay. Napabilis, malakas, at napakatumpak. Ang unang tira ni Ye Han ay nahuli ni Zhu Meng ng ganoon na lamang. Putang ina, ganito na ba ang antas? Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang mga tao sa paligid. Naghihintay silang sabik para kay Ye Han at sa iba, ngunit paano nila naisip na ang unang tira ni Ye Han ay basta-basta lang nahuli ni Zhu Meng. Ang agwat sa pagitan ng realidad at ideya ay sobrang laki. Maraming mga batang babae na may paghanga sa puso kay Ye Han ay nagpakita ng labis na pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Si Ye Han ay humaplo sa kanyang ilong at may hitsura ring kahihiyan sa kanyang mukha.
Mahigpit na hawak ni Jumeng ang basketball gamit ang isang kamay at tinitingnan si Yehan. Sinabi niya, mukhang ito na ang kakayahan mo, at ako'y labis na nadismaya. Umiling si Yehan at sinabi, ikaw na ang susunod, gawin mo na. Okay, ituturo ko sa iyo kung paano maglaro ng bola at ipapakita sa iyo kung ano ang tunay na basketball. Matapos sabihin ito, sinimulan ni Jumeng na i-dribble ang bola sa ilalim ng kanyang mga hita, ang galaw ay napakabilis, at ang tunog ng basketball na tumatama sa lupa ay humahampas sa nerbiyos ng lahat. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tagahanga ni Jumeng ay nagsimula ng sumigaw ng kanyang pangalan, at ang mga boses ay nag-ugnay sa playground. Sa mainit na atmosfera na ito, ngumiti si Jumeng kay Yehan, at pagkatapos ng isang fake move, matagumpay siyang nakalusot sa depensa ni Yehan, umabot sa ilalim ng basket, at tumalon ng mataas gamit ang kanyang matangkad at malakas na katawan, ang basketball sa kanyang kamay ay nakatutok ng tuwid sa basket at bumagsak, nag-dribble, at nag-dunk. Ang serye ng mga galaw na ito ay kasing bilis ng isang cheetah. Kailangan kong sabihin na si Jumeng ay isang likas na atleta. Gayunpaman, nang lahat ay tumingin kay Jumeng na umangat at nag-dunk, isang itim na figure ang sumunod sa kanya na parang anino, at tumalon din ng mataas, halos nasa likod ni Jumeng, at siya ay tumalon ng mas mataas kaysa kay Jumeng. Sa oras na ang basketball sa kanyang kamay ay malapit nang tumama sa hoop, mabilis na umatake ang itim na anino at pinagsaluhan ng basketball na nasa kamay ni Jumeng. Nang lumapag ang dalawa sa lupa, si Jumeng ay lumingon at tiningnan si Yehan ng may pagtataka. Tumalon si Yehan mula sa likod niya at kahit na pinagsaluhan ang basketball na nasa kanyang kamay. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Jumeng na mayroong tao na ang kakayahang tumalon ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Nagtataka rin ang mga manunood sa paligid ng court. Kilala si Jumeng bilang isang slam dunk maniac. Ang kanyang kakayahang tumalon ay kinikilala bilang ang numero 1 tao sa Fudan University. Walang sino man ang kailanman nakakapantay sa kanya sa kakayahang tumalon. Putang ina, sa wakas ay nakabawi ako ng kaunting mukha. Ang mukha ni Liu Mang ay kasing saya ng isang chrysanthemum, at nahuli ni Yehan si Jumeng sa isang slap. Ang malaking block na ito ay hindi bababa sa nagpapatunay na si Yehan ay kwalipikado upang maging kalaban ni Jumeng. Susunod, ako na. Tumingin si Yehan kay Jumeng na umatras ng ilang hakbang, at pagkatapos ay sinimulan niyang mabilis na dribble. Matapos mag-init, natagpuan na ni Yehan ang kaunting ugnayan, kaya mas agile siya sa pagdribble ng bola kaysa dati. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagbabago pabalik-balik na nagdudulot sa mga tao na malito. Sa panahong ito, sinimulan ding seryosohin ni Jumeng si Yehan. Tungkol kay Yehan, naramdaman niyang hindi niya dapat maliitin ang kalaban. Sa hindi bababa sa kakayahan sa pagtalon, nalampasan na ni Yehan si Jumeng. Sa pagkakataong ito, bumaligtad si Yehan, at ang basketball sa kanyang kamay ay tumalbog mula sa ilalim ng hita ni Jumeng. Bago nakareact si Jumeng, bumaligtad si Yehan at mabilis na pumunta sa likuran ni Jumeng. Matapos mahuli ang basketball, nag-3-step layup siya. Ang basketball ay maayos na pumasok sa hoop at bumagsak sa lupa na patuloy na tumatalbog. Nang makita ito, nagulat ang mga tao sa paligid, hindi man lang nagbantay si Jumeng sa tira ni Yehan. Maganda! Masiglang pumalakpak si Liu Mang kay Yehan mula sa ibaba. Ang layup ni Yehan ay nagpaparamdam sa kanya ng higit na karangalan. Magpatuloy ka. Ipinasa ni Yehan ang bola kay Jumeng, at tahimik na nakatayo sa 2-point line, naghihintay sa pag-atake ni Jumeng. Si Jumeng ay humihingal ng malamig, nakatuon ang mga mata kay Yehan, at dribble ang basketball ng napakabilis, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya pumili na sirain ang depensa ni Yehan, kundi kumuha mula sa labas ng 3-point line. Ang basketball ay lumipad sa perpektong parabol sa hangin. Nang biglang tumaas si Yehan at nahuli ang basketball sa kanyang mga kamay nang malapit na itong bumagsak sa hoop. Nang makita ito, nagkaroon ng sigaw sa basketball court. Hindi mukhang kasing masama ni Yehan tulad ng ipinakita niya kanina. Nahuli niya ang dalawang tira ni Jumeng, at nag-dunk si Yehan sa kanyang unang malaking block. Sa pagkakataong ito ay tumalon siya ng direkta sa ilalim ng backboard at nahuli ang kanyang bola. Medyo naging masama ang hitsura ni Jumeng, nahuli siya ni Yehan ng 2 beses nang nag-shoot siya ng bola. Ngayon, si Yehan na ang turn. Hawak ang basketball, tiningnan niya si Jumeng at sinabi, narinig ko na gusto mong mag-dunk. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung okay lang. Hayaan mong dumating. Nakabukas ang mga kamay ni Jumeng, nakayuko at masusing tinitingnan ang mga galaw ni Yehan, ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, hindi nagkaroon si Yehan ng anumang fancy moves.
Pagkatapos tumama ang basketball sa lupa, bigla siyang tumalon mula sa labas ng 3-point line, higit sa 2 metro ang taas mula sa lupa, at lumipad pasulong na parang trapeze. Nang dumaan siya sa itaas ng ulo ni Jumeng, ang paa ni Yehan ay bumagsak sa kanyang balikat. Sa pagkuha ng lakas, tumalon ang buong tao patungo sa basket, at pagkatapos ay ang basketball ay dumaan sa likod niya, dumaan sa ilalim ng kanyang mga hita, at naipasok ito sa basket ni Yehan. Sa isang malakas na tunog, ang buong basketball rack ay umuga ng malakas. Ang basketball ay bumagsak sa lupa, at ang mga manunood sa paligid ay nakatingin sa eksenang ito na nakabuka ang kanilang mga bibig. Ang dunk sa ilalim ng hita, paano niya nagawa iyon mula sa napakalayo? Kabanata 288. Ang ganitong nakakagulat na dunk sa ilalim ng hita ay mahirap makita kahit sa mga profesional na laro sa NBA. Matapos ang pagkabigla mula sa paligid, sumabog ang palakpakan na nagpasabog ng langit. Ngayon, nasaksihan nila ang isang himala sa basketball court, isang napakalakas na dunk na aksyon na hanggang ngayon ay wala pang nakagawa. Si Jumeng ay nakabuka ang kanyang bibig sa pagkabigla. Nararamdaman niyang naghamon siya sa isang halimaw sa basketball sa araw na ito. Tumalon siya mula sa napakalayo at nagdunk sa ilalim ng kanyang mga hita. Tao pa ba ito? Ang lalaking ito, hindi ba siya makapagpigil? Nang marinig ang nakabibinging tunog sa basketball court, naramdaman ni Lee Xinran na medyo masyado ng maingay, kaya't kumuha siya ng kanyang earphones at nakinig sa musika habang pinapanood ang dalawa sa basketball court. Senior, ikaw na ang turn. Ipinasa ni Yehan ang bola kay Jumeng at tumayo sa tapat niya. Matapos mahuli ni Jumeng ang basketball, tiningnan niya si Yehan at sinabi, mayroon pa akong ilang trick na hindi ko pa nagagamit, at kailangan mong mag-ingat sa mga ito. Nais ko sanang matuto mula sa mga mahuhusay na trick. Ngumiti si Yehan, tumango si Jumeng, at sinimulan niyang i-dribble ang bola gamit ang parehong mga kamay. Sinubukan si Yehan muli at muli gamit ang mga fake moves, ngunit hindi siya nagmamadaling gumalaw. Sa sandaling iyon, nakuha ni Jumeng ang isang pagkakataon at matagumpay na nakalusot sa depensa ni Yehan, ngunit nang tumalon siya upang mag-shot, tumalon din si Yehan sa harap niya at direktang naglagay ng malaking takip sa kanya. Muling natalo si Jumeng sa pag-shot at muling yumangay ang mga hiyaw mula sa basketball court. Sa pagkakataong ito, nag-shoot si Yehan, at pagkatapos makalusot sa depensa ni Jumeng, agad siyang gumawa ng 360-degree turn at nag-dunk na nagdulot ng pagkabigla sa mga manunood. Ang susunod na eksena ay madaling isipin, natalo si Jumeng sa bawat pagkakataon niyang mag-shot at ang kanyang ekspresyon ay tila nalumbay. Sa kabilang banda, si Yehan ay nagiging mas masigla, gumagawa ng mga 2-pointers, 3-pointers, malupit na dunks, double-handed dunks, reverse dunks, at iba pa. Ang kanyang mga dunk moves ay puno ng mga trick sa kanyang mga kamay, at bawat dunk ay nagdudulot ng matinding sigaw. Mukhang dapat nang ibigay ang pamagat ng Slam Dunk Maniac, dahil si Jumeng, ang Slam Dunk Maniac, ay walang pagkakataon na mag-dunk sa ilalim ng mga kamay ni Yehan, at wala man lang siyang naipasok. Ang sigla ng mga manunood ay hindi matutumbasan. Ang larong ito ay ganap na isang marahas na estetika, at ang basketball iron frame ay halos hindi makatiis sa ganitong uri ng karahasan at nagsisimulang mag-crumble lang. Okay, itigil na natin, umami na ako ng pagkatalo. Matapos ang mga ulit na pagkatalo sa mga kamay ni Yehan, naubos na ang lakas ni Jumeng upang ipagpatuloy ang pakikipagkompetensya kay Yehan. Ang ganitong uri ng kompetisyon ay sobrang nakakagulat, kaya nagpunta siya ng direkta sa basketball rack at umupo, tiningnan si Yehan at sinabi, kayo ay hindi mga tao. Hindi ka napapagod kahit na sunod-sunod na nag-dunk. Ayoko nang makipaglaban. Umami na ako. Muli, nag-shoot si Yehan ng isang 3-pointer. Tumingin siya kay Jumeng at ngumiti, magaling ka sa basketball. Makikita sa iyo na isa kang henyo sa basketball. Itigil na natin dito ngayon, at makikipagkompetensya tayo muli kapag may oras. Matapos sabihin ito, bumalik si Yehan at naglakad patungo kina Lee Xinran at Liu Mang. Patuloy pa, kumunat ang labi ni Jumeng, at ipinangako niya na hindi na siya makikipaglaro kay Yehan muli. Habang pinapanood si Yehan na kasama sina Lee Xinran at Liu Mang na umalis mula sa court, marami ang patuloy na nag-aalala tungkol sa one-on-one na laban kanina. Mas kapanapanabak pa ito kaysa sa isang profesional na laro sa NBA. Nakatayo si Yehan sa court, iyon ay ganap na kanyang mundo, kung saan maaari niyang ipakita ang kanyang sarili ng walang takot at hindi bibigyan ang kanyang kalaban ng anumang pagkakataon na makapuntos. Napaka-exciting ng larong basketball na ito, naitala ko ito. Ipinakita ni Lee Xinran ang telepono sa kanyang kamay kay Yehan, na naglalaman ng video ng laban ni Yehan kay Jumeng kanina.
Ngumiti si Yehan at sinabi, na itala na, hindi mo ba gustong dalhin ito sa bahay at panoorin pa ng ilang beses? Mayroon bang imposibleng bagay? Ipinag-roll ni Lee Zinran ang kanyang mga mata sa kanya, at pagkatapos ay nagpatuloy, sa totoo lang, ikaw ay isang lalaking mahilig magpanggap na baboy at kumain ng tigre. Siyempre, sa madaling salita, gusto mong magpanggap na isang bee. Nang marinig ito, nagulat sina Yehan at Liu Mang. Dumating ba ang mga salitang ito mula sa bibig ni Lee Zinran, ang matalino at talentadong schoolbell? Putang ina, lumalabas na mayroon ding makatawid na bahagi si Senior Colonel Lee. Sabi ni Liu Mang na may naguguluhang ekspresyon habang tinitingnan ang pag-alis ni Lee Zinran. Siya ay orihinal na isang mortal. Umiling si Yehan at sabi. Matapos ang isang laro ng basketball, lalo pang tumaas ang reputasyon ni Yehan sa Fudan University, na direktang nalampasan ang tatlong masters at schoolgrass na si Wu Tianxiu, at naging numero 1 tao sa Fudan University. Siyempre, ang katanyagan at mga problema ay magkasalungat din. Simula nang maging sikat si Yehan sa Fudan University, araw-araw ay may mga nagdadala sa kanya ng mga liham ng pag-ibig at bulaklak sa labas ng silid-aralan. Napakaraming babae na si Yehan ay napipilitang sumak sa paligid pagkatapos ng klase. Para dito, tinuwanan siya ni Lee Zinran. Sa kabutihang palad, ang ganitong bagay ay tumagal lamang ng 2 araw, at umalis si Yehan sa paaralan, dahil ang mga materyales na ipinadala ni kay Jackson sa Singapore ay dumating na, at lahat ng ito ay inilagay sa medical hall. Matapos marinig ang balita, humiling si Yehan kay Principal Zong ng ilang araw na bakasyon, at agad na pumunta sa medical clinic. Ngayon na dumating na ang mga materyales, panahon na upang gumawa ng malaking hakbang, at panahon na para sa isang malaking dami ng alchemy. Pagdating sa medical hall, nakipag-chat si Yehan kay Liu Zongyan tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng medical hall, at pagkatapos ay pumasok sa maliit na itim na silid upang simulan ang alchemy. Siyempre, sa pagkakataong ito ng alchemy, kailangang ipaalam ni Yehan ang dapat ipaalam, kung hindi, si Zhou Yuner at ang kanyang kapatid na si Ye Qing ay mag-aalala na naman sa kanya kung hindi sila makakontak. Nang patayin ang telepono, sinimulan ni Yehan na ilaan ang sarili sa alchemy. Sa pagkakataong ito, mayroong 5 uri ng elixir na nais ni Yehan na pagyamanin, at lahat ng materyales ay nasa lugar, na kung saan ay Zhengyuan Pill, Breaking Realm Pill, Gathering Chi Pill, Zisu Pill, at Instant Explosion Pill. Kabilang sa mga ito, ang Zhengyuan Pill at Chi Gathering Pill ay mga pill na tumutulong sa mga mandirigma na dagdagan ang kanilang lakas, at ang Breaking Boundary Pill, gaya ng pangalan nito, ay isang pill na ginagamit upang makalusot sa larangan. Siyempre, kung gusto mong makalusot sa rendo, imposibleng mangyari ito. Kabanata 289. Ang Zisu Pill ay isang elixir na ginagamit upang baguhin ang talento ng isang tao. Para sa mga hindi talento at kulang sa pangunawa, ang Zisu Pill ay isang kayamanan. Plano ni Yehan na gamitin ang Instant Explosive Pill para sa kanyang sarili, Sun Bumi, Zhou Lai, at Zhao Hengtian. Ang Instant Explosive Pill na ito ay maaaring doblehin ang kanyang lakas ng laban sa isang iglap. Ang elixir ay parang isang anting-anting na panlaban. Kung ibebenta ito sa auction, tiyak na magiging bihirang item ito sa underground world. Sa mga materyales, hindi nag-aalala si Yehan. Binigyan siya ni kay Jackson ng sapat na materyales. Gayunpaman, kung nais ni Yehan na pagyamanin ang lahat ng 5 uri ng elixir na ito, hindi niya magagawa ito sa loob ng 3 araw. Sa makatuwid, sa loob ng susunod na 3 araw, nanatili si Yehan sa maliit na itim na silid ng medical center at hindi lumabas. Sa kanyang antas, hindi mahalaga kung hindi siya kakain sa loob ng 2 o 3 araw, ngunit sa loob ng 3 araw na ito, sa tuwing nagtatapos si Yehan sa paggawa ng isang pill, mag-e-ensayo siya ng ilang sandali bago ipagpatuloy ang paggawa ng susunod. Ang alchemy ay labis na kumokonsumo ng kanyang espiritual na enerhiya. Kung nasa yungib siya sa Tengchong, hindi mag-aalala si Yehan tungkol sa kanyang espiritual na enerhiya, hindi sapat. Alas 4 ng hapon sa 3 araw, hinailan ni Yehan ang kanyang pagod na katawan mula sa maliit na itim na silid, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng ligaw na kagalakan, dahil ang 5 uri ng mga pill na nais niyang pagyamanin, lahat ng mga ito ay na-refine, at dahil sa sapat na materyales, maraming mga pill ang ginawa ni Yehan sa pagkakataong ito. Higit sa 600 Zhengyuan Pills lamang, 300 Boundary Breaking Pills, 300 Chi Gathering Pills, at 200 Marrow Cleansing Pills. Ang kabuuang bilang ng 4 na uri ng elixirs na ito ay malapit ng mahigit sa 1,500. Gamit ang mga elixirs na ito, ang mga tauhan ng militar ng Tianlong Group ay tiyak na makakamit ang nais niyang epekto sa maikling panahon.
Gayunpaman, ang instant explosion pill ay mas mahirap gawin, at 50 instant explosion pills lamang ang nagawa ni Yehan. Matapos ma-refine ang lahat ng mga pill, naligo si Yehan sa medical hall, binati si Liu Zhongyan, at nagtungo ng diretso sa training ground ng Tianlong Group, kung saan nahanap niya sina Sun Bumir at Zhou Lai. Nang makita ang mga elixir na ibinigay ni Yehan, natuwa sina Sun Bumi at Zhou Lai, at agad na tinawag ang grupo ng mga tao upang kunin ang mga elixir, syempre, isa-isa. Sinabi ni Yehan, Mr. Sun, ikaw at si Kuya Zhou ay magkakaroon ng 10 pil, at ipinapadala mo pa rin ang natitirang mga pil kay Kuya Zhou para kunin ng mga taong iyon. Tingnan mo ito at gamitin mo ito para sa iyong sarili. Sa daan, bumalik na ba si Shaben? Ngumiti si Sun Bumi at sinabi, dumating lang siya ngayon, kaya dapat ay nasa villa natin siya ngayon, at makikita mo siya pagbalik mo. Tumango si Yehan, at sinabi, bukas, si Kuya Zhou at ako ay pupunta sa Jiangsu at Zhejiang bukas, at kailangan mong mag-alala tungkol sa mga bagay sa Shanghai City, Mr. Sun. Okay lang, maaring pumunta ka ng walang alalahanin, ang villa mo ay binabantayan ng matandang lalaking iyon, at narito ako, kaya't huwag kang mag-alala. Wala nang mangyayari. Sabi ni Sun Bumi. Matapos manatili sa training ground ng ilang sandali, handa nang bumalik sa villa si Yehan, ngunit nang buksan niya ang kanyang telepono, natagpuan ni Yehan na ilang mga text message ang ipinadala mula sa kanyang telepono. Ang mga text message na ito ay lahat ay ipinadala sa kanya ni Yan Lingjiao. Ang nilalaman ay karaniwang tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya, kung mayroon siyang oras, miskita at iba pa. Matapos basahin ang text message, tinawagan ni Yehan si Yan Lingjiao pabalik at ngumiti, Beauty Yan, ilang araw na kitang hindi nakikita, at namimiss mo na ako agad. Saan ka namatay, gago, nitong mga nakaraang araw? Ang boses ni Yan Lingjiao na hindi nasisiyahan ay narinig mula sa telepono. Sinabi ni Yehan, sige, huwag kang magalit, may gagawin ako nitong mga nakaraang araw, at pabalik na ako ngayon. Pauwi ka na, well, pagbalik mo, pumunta ka ng diretso sa villa ko. May sasabihin ako sa iyo. Iyon lang, hihintayin kita. Matapos sabihin ang mga salitang ito, ibinaba ni Yan Lingjiao ang telepono. Tiningnan ni Yehan ang langit sa labas, gabi na pala, ano kaya ang gagawin ni Yan Lingjiao nang tanungin siya. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang taxi na sinakyan ni Yehan sa pasukan ng Haisha Villa area, at pagkatapos ay nagtungo ng diretso si Yehan sa villa ni Yan Lingjiao at kumatok sa pinto. Hindi man lang siya bumalik sa kanyang sariling tahanan. Si Yan, na nakasuot ng sexy pajamas, binuksan ni Lingjiao ang pinto, at ang magagandang hubog ay bahagyang nakikita sa ilalim ng hangin ng gabi. Bakit, hindi ka ba papasok? Nakita ni Yan Lingjiao na nakatayo si Yehan ng tulala sa pinto nang hindi gumagalaw, binigyan niya siya ng isang nakakatawang tingin. Pumasok si Yehan at ngumiti, hindi ko mapigilan, naakit ako sa iyong kagandahan. Matapos sabihin iyon, umupo si Yehan sa sofa. Hindi inaasahan, sa sandaling umupo siya, tiningnan siya ni Yan Lingjiao at sinabi, halika, sumunod ka sa akin sa taas. Umakyat sa taas, nagulat na tumingin si Yehan kay Yan Lingjiao, naramdaman niyang tila medyo kakaiba si Yan Lingjiao ngayon kaysa dati, ngunit hindi niya masabi kung ano ang kakaiba. Isang dragon spawn ba o tiger slayer ang pagpunta sa aking silid. Nakita niyang nakaupo si Yehan sa sofa nang hindi gumagalaw, agad na humingal si Yan Lingjiao, at ngumiti nang nahihiya si Yehan, at sinabi, bakit, Terra na, hindi pa tayo nakakapunta sa iyong silid. Pagkatapos, sumunod si Yehan kay Yan Lingjiao sa taas, ngunit nang makarating siya sa kanyang silid, natuklasan ni Yehan na 2 baso ng red wine ang naiserve na sa silid, na parang hinanda na ni Yan Lingjiao noon pa man. Nang makita ito, medyo nagulat si Yehan, gagawin ng babaeng ito na si Yan Lingjiao ang kaguluhan na ito, anong uri ng alak ang inumin niya sa silid sa gabi. Ang alak na ito ay mula 1982, ayaw mo bang tikman? Dahan-dahang umupo si Yan Lingjiao sa tabi ng wine table, at pagkatapos ay tiningnan niya si Yehan na nakatayo roon ng tulala, naiinis na ipinag-roll ang kanyang mga mata, at sinabi, saan napunta ang iyong karaniwang tapang? Bakit ka napakasindik ngayon, hindi ka katulad ng kilala kong ikaw? Ito, Lingjiao, bakit mo ako hinahanap ngayong gabi? Umupo si Yehan sa tapat ni Yan Lingjiao, ngunit habang tinitingnan ang eksena, medyo nakaramdam siya ng pagkakasala, hindi naiintindihan kung ano ang ibinebenta ni Yan Lingjiao sa kalabasan na ito, anong gamot. Kabanata 270. Narinig ito, inikutan siya ng mata ni Yan Ling at sinabi, gago ka, hindi ba pwedeng magpainom ako sa iyo at makipag-chat kung wala akong gagawin?
Hindi mo ba alam na ang isang babaeng nag-iisa sa isang bilya ay sobrang lungkot na sobrang lungkot? Narinig ito, nagpaumanhin si Yehan at sinabi, napakaabala ko sa aking sariling mga gawain nitong mga nakaraang araw, alam mo, pumupunta ako sa Fuden University ngayon, kaya, okay, basta tatawag ka sa akin araw-araw, masisiyahan na ako. Sa totoo lang, hindi naman mataas ang hinihiling ko. Tumawa si Yan Lingjao sa kanyang sarili. Nang makita ito, medyo nalungkot si Yehan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Yan Ling. Lingjao said, Lingjao, talagang hindi ka ba nagagalit na mayroon na akong si Yuner? Wala akong pakialam. Umiling si Yan Lingjao at sinabi, masisisi ko lang ang sarili ko sa hindi pagkilala sa iyo bago si Joe Yuner, at sa pagkawala ng pagkakataon. Kung nagagalit ako, hindi ko hahayaang magustuhan kita, kalimutan mo na, huwag na nating pag-usapan ito ngayong gabi, uminom na lang tayo. Sige. Kinuha ni Yehan ang baso ng red wine sa harap niya, pinagdikit ito kay Yan Lingjao, ininom ito ni Yan Lingjao, pagkatapos ay ibinaba ang baso at sinabi, Yehan, matapos uminom ng basong ito, natatakot akong hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na maging katulad mo sa hinaharap. Mag-usap tayo ng magkasama ngayong gabi. Narinig ito, medyo nagtaka si Yehan. Ang Yan Lingjao ngayon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, hindi katulad ng Yan Lingjao na nakilala niya noon, ngunit ininom ito ni Joe Yuner, at kinuha rin ni Yehan ang inumin sa kanyang kamay. Matapos niyang inumin ang baso ng red wine, nakita niyang ininom ito ni Yehan, nakangiting nagpapakyut si Yan Ling, ngunit ito ay isang ngiti na may luha sa kanyang mga mata, ang ngiti ay nagdulot ng kaunting pagkabalisa kay Yehan, kaunting pagkakasala. Ano ba ang nangyari kay Joe Yuner ngayon? Sa oras na iyon, biglang nakaramdam si Yehan ng isang nag-aapoy na aura sa kanyang katawan na tumataas mula sa kanyang ibabang tiyan, ang aurang iyon ay magdudulot sa kanya na mawala ng isip at mahulog sa pagnanasa sa isang iglap. Nalason siya. Ang kaisipang ito ay agad na sumagi sa isip ni Yehan, at agad, tiningnan niya ang baso ng red wine sa kanyang kamay, na nalason na ni Yan Lingjao noon pa man. Matapos ang isang gabi ng karahasan, ang natitira ay hindi dalawang magkasintahan na nagyayakapan at nakahiga, nag-e-enjoy ng tamis, kundi si Yehan na nakahiga sa kama ng mag-isa, nakatingin sa kisame. Hindi niya maalala ang nangyari kagabi. Pero alam niyang sa pagitan ni Yan Lingjao at Yan Lingjao, naghiwalay na ang dalawa sa huling layer ng kanilang relasyon. Tumayo si Yehan mula sa kama at nagbihis, at biglang napansin na ang leaflet ay napunit, marahil ay pinutol ng isang bagay na parang gunting, at may isang note sa bedside table. Yehan, aalis na ako. Babalik na ako sa Yanjing para magtrabaho. Hindi na ako babalik sa Shanghai City. Huwag kang mabigatan sa nangyari kagabi. Ginawa ko ito sa aking sariling kagustuhan. Huwag kang lumapit sa akin. Isang proseso lang ang pagitan natin. Wala itong magiging resulta, sapat na ang pagkakaroon ni na Yuner, Ate Yeching, at Ate Yuyo sa tabi mo. Mahal kita, talagang gusto kitang bantayan sa tabi ko habang buhay, ikaw ay palaging magiging masamang lalaki na mukhang malabag at masama sa paningin ko, talagang gusto kong makasama ka habang buhay, isang masamang lalaki, pero, sa pagitan nating dalawa sa panahong ito, pipiliin ko lang na bitawan, hindi manatili ng magkasama, pangako mo sa akin, kalimutan mo ako, kung may susunod na buhay, si Lingjao ay tiyak na magiging babae mo, at siya lang ang magiging babae ng iyong Yehan. Boba ka, bakit ka nag-aabala? Matapos basahin ang liham, bumantong hininga si Yehan. Dapat ay nahulaan na niya ang kakaibang pag-uugali ni Yan Lingjao kagabi, ngunit hindi niya ito pinansin, ngunit naisip niya. Para siyang magpapasuko, hindi man lang kaya ni Suyukan, mas lalong hindi kaya ni Yan Lingjao, isang babaeng nagmamahal sa kanyang sarili at nagmamahal sa kanyang sarili, ang kailangan lang gawin ni Yehan ay hawakan siya ng mahigpit sa kanyang mga kamay, hindi lang susuko. Lingjao? Hintayin mo akong pumunta sa Yanjing, hindi magtatagal ang panahong ito. Tumingin si Yehan sa labas ng bintana, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng mga pagsabog ng lamig, si Yan Lingjao ay kanyang babae, sino kung manggahas siyang pigilan siya, gagawin niya ang lahat upang labanan ito, kahit na ang taong ito ay nakatayo ng napakatangkad. Umalis sa villa ni Yan Lingjao, nang makarating si Yehan sa kanyang bakuran, nakita niya, sa sandaling iyon, sa bakuran, dalawang tao, isa malaki at isa maliit, ay nagkatinginan, ang slovenly old man ay nakaupo sa mga hagdan na umiinom ng malakas na alak, nakangiting tinitingnan si Shaben, medyo nahihiya si Shaben. Batay sa sitwasyon, dapat ay nakikipaglaban siya sa slovenly old man kanina, ngunit dapat ay nagpakita ng awa ang slovenly old man.
Gayunpaman, matapos pumunta sa Tengchong sa loob ng isang buwan, ang katawan ni Shaben ay puno na ngayon ng walang katapusang kapangyarihan sa pagpatay at murderous aura, at ang kanyang mga mata ay puno ng masasamang espiritu, tulad ng isang masamang diablo sa impyerno, magkakaroon ng bangungot. Tinitingnan ng sira-sira na si Ben sa sandaling ito, napakasaya ni Yehan. Ang pinipigilang lakas ng pagsabog ng lalaking ito ay marahil maihahambing sa master ng Rendo Realm. Nang makita si Yehan na paparating, pinigilan ni Shaben ang masasamang espiritu sa kanyang katawan, ngumisik kay Yehan, at pagkatapos ay nagsabi ng may takot, hindi ko kaya talunin ang matandang ito. Normal lang iyon. Lumapit si Yehan ng may ngiti. Nang makita ito, nagbago ang tingin ng slovenly old man at sinabi, "Bata, sa iyo ba ang lalaking ito?" Nang dumating ang slovenly old man sa villa, nakarating na si Shaben sa Tengchong, kaya hindi pa siya nakikita ng slovenly old man. Maaga siyang dumating sa villa ngayong umaga. Naramdaman ng slovenly old man ang masasamang espiritu sa kanya at natural na pinigilan siya, ngunit nang makita ang pambihirang talento ni Shaben, hindi gumawa ng anumang malupit ang slovenly old man. "Matanda, kumusta siya?" Lumingon si Yehan at nagtanong. "Tama, malakas ang katawan, mas malakas siya kaysa sa dalawang lalaking iyon. Kung magsasanay ka ng maayos, tiyak na magiging isang nakakagulat na mamamatay tao ka sa hinaharap." Uminom ng kaunti ang slovenly old man at sinabi. Tungkol sa dalawang lalaking binanggit niya, natural na alam ni Yehan kung sino ang tinutukoy niya. Sa aspeto ng talento, sina Sun Bumir at Jolai ay natural na mas mababa kay Shaben. Tumango si Yehan. Ang pagkuha ng napakataas na pagtatasa mula sa slovenly old man ay nagpapakita kung gaano kataas ang magiging hinaharap ni Shaben. Sinabi ni Yehan, "Matanda, pupunta ako sa Jiangsu at Zhejiang sandali, kaya't pakibantayan ng mabuti ang villa. May utang ako sa iyo ngayon, at babayaran ko ito sa hinaharap." "Sige, matanda, hihintayin kita." "Sige." Kumaway ang slovenly old man, at nawala sa isang kisap mata. Pupunta sa Jiangsu at Zhejiang sandali, bago umalis, kumain si Yehan kasama sina Zhou Yuner, Ate Yeching, at Zhao Yuyu, at pagkatapos ng paulit-ulit na pagtiyak na hindi siya magkakaroon ng anumang aksidente, dinala niya sina Shaben at Jolai sa Jiangsu at Zhejiang, tumawag din si Yehan kay Li Xinran, pinag-uusapan ang ilang mga paksa tulad ng pag-aalala sa kaligtasan at pananatili sa paaralan. Kung mananatili si Li Xinran sa paaralan ng may kapayapaan ng isip, halos walang panganib, lalo na sa kanyang kasalukuyang reputasyon sa Fudan University, kahit na ang mga may masasamang intensyon kay Li Xinran ay hindi maglakas loob na magkagulo. Pumunta ulit sa Jiangsu at Zhejiang, naalala rin ni Yehan ang ilang mga kakilala sa kanyang isip, tulad ng mga mayayamang bata sa Hangzhou, tulad ni Xiao Yunyan at Ling Meiki. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Jiangsu at Zhejiang, at nais niyang makipag-ugnayan sa mga taong ito kung may pagkakataon.